Good morning po. Good morning sa ating lahat. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sige po, simulan natin yung araw na to. Buksan natin yung Bible natin sa 1 Samuel, chapter 17, verse 26 to 27. 1 Samuel chapter 17, verse 26 to 27. Sabi po dito, Tinanong ni David ang mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong yan at sa makapag-aalis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang pag-aring ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, gano'n ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong yan. Sagot ng mga kausap niya. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I pray, Lord, sa topic today, lahat ng anak mo na nakakarinig dito, patuloy maging katulad ng character na bida sa mga oras na ito, Panginoon, sa topic na yun. I pray na bawat isa, patuloy, Panginoon, maging lingkod mo at maging mabunga. Patuloy po na ikaw ang Diyos na makita sa buhay ng bawat isa. And I pray na sa topic ko, hindi ito marinig ng bawat isa. Ito ay ma-apply, Panginoon. Dahil tunay na pinagpapalag mo ang mga anak mo na sumusunod at patuloy na malapit sa kalooban mo. And I pray na patuloy po na anumang distraction sa mga oras ito, sa buhay ng bawat isa, hindi natin kay lahat ng anak mo makikinig at patuloy itutukan ng mensahe ang kanilang isipan sa iyong salita, Panginoon. Kaya, Sir Blood, you covered us. Ikaw magtulog ng salita. And I pray, Lord, for revelation of this topic. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. And pagpapauto natin, Lord. Sige po. Praise God. Ang topic po natin ngayon is the warrior father. So, Father's Day ngayon. So, ang topic natin is about father. About sa pagiging warrior na tatay. So, hindi ko makita, alam na, ang topic natin is about the warrior father. Then, as a Christian, hindi naman ito patungkol sa mga tatay. Patungkol ito sa mga servant ng Lord. Na bilang isang Christian, dapat warrior ka. Amen po ba? Warrior. So, sa pamamagitan ng buhay ni David, dito ipapakita kung ano ba dapat yung karakter ng isang warrior na dapat. Tatandaan natin tayo dapat ang sundalo ni Kristo, dapat may karakter ng katulad ni David. At dito makikita natin na paano naging warrior si David bilang isang tatay. So ito pa yung panahon na sa point ko dito, ito yung time na takot lahat kay Goliath. Walang gustong bumarap, pero ibang klaseng karakter pero kay David. Si David kasi sa Bible, isa siyang spirit-filled Christian. So dito makita, sa panahon ni David, mga kapatid, dito makikita dito makikita talaga yung kakaiba sa isang Kristiyano. Lahat takot maliban kay David. Imagine sa panahon ni David, lahat takot maliban kay David. Dito mo talaga makikita na sa panahon natin ngayon, hindi porket ikaw lang yung matapang, ikaw yung wala sa Diyos. Alam niyo po yun, kasi totoo, yung mga matatapang na tao, sila yung totoo may Diyos. Amen po ba? Amen! Amen po ba? Ito kasi yung time na sinasabot na sila, tapos nagkaroon ng usapan na ilabas ng mga Israelita yung dirigmag nila at ilalabas naman ng mga Palestine ang mga dirigmag nila. At si Goliath yung sa Palestine, si David yung sa Israel. So makita natin dito na si David talagang inutusan lang siya maghatid ng pagkain sa gera. Pero sino mag-aakala na yung inutusan na yun, siya pala yung gagamitin ng may parang talang si Goliath. Hindi kasi si David pumunta sa gera para makipaglaban. Pumunta siya doon para maghatid ng pagkain. Yun yung nakalagay sa Bible. Inutusan siya ng tatay niya na pumunta ka doon sa gera at idanin mo yung mga kapatid mo ng pagkain. Pero sino mag-aakala yung tagahatid ng pagkain siya pala yung papatay sa Goliath? Alam mo, doon yung makita na huwag mong maliitin talaga yung mga taong simple-simple lang. Kasi minsan sila pa yung mga pusong warrior talaga. Hindi porkit nasa front, sila nagpang warriors. Kaya din sa inyo kapatid, tatandaan nyo, hindi porkit leader ka, hindi porkit nandito ka, hindi porkit nasa position ka, ikaw na yung talagang leader.
hindi warrior ka, marami sa posisyon na takot. Marami po na sa posisyon na hindi talaga totoo warrior. Di ba? Tinawag naman yung doon sa kanila David. Lahat ng sundalo takot. Dapat ng sundalo ng matapang eh. Lahat ng mga kasapran, kahit na si Jonathan, si Saul, takot. Lahat takot. Di ba? Lahat takot eh. Pero sila yung sundalo. Pero sila yung, kung sasapalan, sila pa yung mga sinasawag na siguro, no? Sila pa yung natuloy na yung sundalo, pero takot. Wala na itong gusto walang gusto ng buhay para sa Israel. Diba? Wala na lang nagsubok ha. Wala nagsubok na, sige, ikaw mauna, sunod ako ha. Pagpakay ka, ako sunod, pagkay din ako. Wala. Wala talaga sa kanila, wala na lang nagtulakan, diba? Wala. Sabi, sige, ikaw muna mamatay kay Glenn, sunod ako ha. Wala. Tapos mo, sino pa naghatid ng ulam? Siya yung matapang. Sino ba yung naghatid ng pagkain? Siya yung matapang. Doon mo makikita na hindi porket nasa posisyon ka, matapang ka. Minsan, yung mga tinatawag na nunod yung mga taong kala mo wala, pero may bumubugat sila. Amen ko ba? Yun po, yun makita eh. Bakit si David Warrior? Kasi po, siya lang yung isang tao na pumarap kay Goliath. Sa Bible, si David hindi maliit. Parang kasi natin ngayon, hindi mo maisip ng mga tao. Hindi po maliit si David, ha? Si David po ay normal. Normal na height. Sabi sa Bible, matikas, makipuno, maganda yung mga mata. Malaki lang po talaga si Goliath. Pero kung tutusin, kung nandito si David, baka mas maliit kayo sa kanya. Diba? Minsan isip mo na ulit si David kasi yung kwento. Pero hindi po. Si David po ay normal na height. Siyempre, alam natin yung height ng mga Israelites. Sadyang ilang talaga si Goliath. Malaki lang talaga siya. Kaya siya nagmumamaliit. Pero ang point dito na mayroon siyang Diyos, kaya siya ay matapang. So ngayon, kung gusto mo maging warrior, ano ba dapat ang karakter ng isang warrior? Tatandaan po, bilang Kristyano, hindi ka magtatagumpay sa pagiging lingkod mo kung hindi ka warrior. Amen po ba? Amen. So ano bang karakter meron kay David? Number 1, si David ay brave father. Siya po ay matapang na tatay. Siya po isang tatay na matapang. Kasi ito po yun, sabi sa Bible, 1 Samuel chapter 17, verse 32 to 33. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yun. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So, tingnan niyo po si David ay isang matapang na tao. Malinaw. Matapang siya, takot na lahat, pero siya pa naging courage. Kung sino pang hindi sundalo, siya pa naging courage. Kung sino pa yung nagkakatid ng ulam ng pagkain na, siya pa naging courage. Makita mo dito kapatid na, dinadown pa siya. Dinadown pa siya ni Saul na hindi mo kaya yun. Batang-bata ka pa. Si David, batang-bata pa siya. Isipin mo dito mo talaga makita na hindi porket maganda warriors na. Maraming bata na warriors. Amen? Kaya sinasabi ng iba na, huwag ka muna mag-serve sa Lord. Kasi bata ka pa. Kapatid, bata ang pumaskal kay Goliath. Amen po ba? Amen po ba? Bata hindi yan yung karamihan na tao niya lang na bata si David. Bata pa po siya nung kinalaban niya si Goliath. Diba? At yung mga train na sundalo, yung mga matatagal na, yung mga lagi mo na sa gera, takot lahat. Pero si David, ibang klase bata siya. Siya po ay bata, pero may Diyos siya. Amen po ba? Makita mo dito na sabi niya, ako po ang lalaban. Walang naging kanin sa kanya. Walang nagtulak sa kanya. Actually, nung pumunta na si David sa gera, kumabasa sa Bible, pinagsabihin ko siya ng mga kapatid niya na sundalo na, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Sino nag-aalaga ng mga tupa? Pinagalitan siya kasi nga, bakit nandito ka? Sino nag-aalaga ng mga tupa natin? Ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, pastor lang talaga siya. Kung mamasa sa Bible, nung kaya nagatid si David ng pagkain, talagang sinabihan siya ng kuya niya na, bakit ka nandito? Sino mag-aalaga ng mga tupa natin? Huwag ka na doon. Sabi ng kuya, alam ko na gusto mo, malunod ka lang dito ng gera.
Oo. Kasi gusto ni David manood. Alam mo, may mga tao ayaw nila ng away-away. Si David gusto nyo bira. Oo. O, di ba? May mga tao gusto nila chill-chill lang. Gusto nila, relax lang. Pero si David, iba. Gusto niya manood ng labanan. Di ba? Doon makita talaga na may si David talaga kalaban. Kasi ang tao, makikita mo, kasi pinapanood niya. Totoo yan. Pag panood mo, puro romance. Kinikilig ang gusto mo. Oo. Totoo yan. Yung mga tao na nanonood na sayaw-sayaw, pasawin mo lang ang pasawin. Minsan nakikita sa pinapanood kung anong klaseng spirito meron ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Pag yung mga tao may sa mga parenting, alam na. Diba? Pero si David, diba? Gusto niya labanan, panoodin niya. Diba? Action! Yun ang gusto ni David, diba? So, minsan doon makita mga kami sa mga joke-joke lang, yung mga pang-pang-pang-pang-pang. Minsan din, gusto niya sa buhay, puro joke lang. Diba? Puro biruan lang. Kaya pag honest lang tayo sa iyo na. Pero pag ang tao may sa Word of God, sabihin, Word of God talaga gusto niya. Minsan doon talaga makikita sa pinapanood mo. Tingnan mo yung mga matatanda, pinapanood nila, mga pambata palabas, isip bata. Bata, matanda ka, nanonood ka mga pamilyon. Ano na yan? Matanda ka na, nanonood ka pa ng mga phones. Di ba? Matanda, nanonood ka ng anime. Kaya grabe, alam mo yung point Si David, siya po ay isang bata, pero gusto niya panoodin labanan. Kaya kahit bata siya, matapang siya. Kahit bata siya, makita ko talaga yung spirito, iba yung gusto, ibang meron sa kanya. Di ba? O dito makita talaga na matapang po si David. Yun din dapat ang warrior. Ang warrior matapang ka. Amen ba? Amen! Ang totoong warrior matapang ka. Si David, isip mo, wala po siyang anak nito. Pero kasi, siya po ay tinaguri ang pastor ng Israel. Hindi lang po siya basta hari. Siya po ay pastor. Ibig sabihin, wala siyang anak, pero siya yung spiritual na tatay ng Israel. Kasi kung walang lumabang kay Goliath, patay po lahat ng Israelites. Lahat sila nasangkot. Kung dito mo makita na isang warriors, dapat matapang. Amen mo ba? Ang tapang hindi dapat sa labas. Maraming mga tao tapang-tapangan. Yung tapang-tapangan lang ba? Yung pasikat ng natapang. Pero pag sa kagipitan, nawawala na. Hindi yung totoong tapang. Amen mo ba? Yung katulad pa naman kapag David sa Bible, yung matapang, kasi sundalo Pero nung lumabas si Goliath, lahat nangungulit. Lahat takot. Ultimo yung queen na nag-approach sa kanya, tapang-tapangan Bakit dito? Uwi ka doon, bakit ka lang doon? Title lang ng tapang. Pero wala man lang matapang sa mga sundalo that time. Kasi ang nangyari, lahat sinasabi sa Bible takot. Paano mo lang takot? Ultimo kasi sa Saul na hari. Hindi lang siya nakapag-encourage kay David na labanan si Goliath. Makita mo, si Saul mismo sabi dito, batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So makita mo dito na doon pa lang sa pagsasabi ng Saul kay David, takot din siya. Kasi ang taong takot, hindi kaya mag-encourage yung tao para lumaban. Amen mo ba? Alam mo paano malaman ng tao takot? Hindi nila kaya i-encourage yung tao para lumaban. Takot din sila Kaya imbis i-encourage ka nilang lumaban, ang gagawin nila, hindi mo kaya yan. Kaya paligidan mo tao, paligid mo ng mga tao at sasabing kaya. Amen? Amen po ba? Hindi yung mga tao lagi, hindi yan talaga kaya. Yan po yung mga hindi warriors. Amen? So, tatandaan natin, ang warriors, matapang yan, brave yan, tulad ni David. At ang maganda dito, kahit i-doubt ka, makikita pa rin lumalaban ka. Amen po ba? Si David dati, wala talaga gusto mag-encourage siyang labanan si Goliath. Wala. Kasi siyempre, imagine mo, dati kalaban mo, ang mindset ng mata, pwede isang tiris lang to. Diba? Isang pukpok lang dito, wala nito. Pero hindi. Talagang si David, kahit wala nag-encourage sa kanya, matapang siya. Bakit? Anong meron kay David? Meron po siyang Diyos. Amen po ba? Sabi, awit chapter 27 verse 1.
Si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang loob ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintahan? Yan. Sa mga takot, ibig sabihin wala kang Diyos. Amen? Sabi ng iba, huli ako doon Kaya sabi mo sa katabi mo, kang matakot. Yung iba nakayuko, parang ako yun Para sa lahat to. Amen mo ba? Natandaan natin Panginoon po ang sabi ni David, si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Sino po ba ang aking katatakutan? Sabi dito, si Yahweh ang loob ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintahan? Diba? Bakit ko natatakot sa tao? Bakit ko natatakot? Wala akong dapat takot. Amen po ba? Amen? Amen? Yung point ko dito si David, si Lord ang meron siya. Kaya siya takot. Hindi siya masisikap. Diba? Hindi siya masisikap ng kahit sa ito. Kasi bakit? May Diyos siya. Amen? Kapag ang tao spiritual, hindi na dapat takot. Amen mo ba? Ang spiritual na Christian, alam mo yung spiritual Christian, normal na makakaramdam ka ng takot. Normal na talaga Pero, hindi yung takot kung magpapahintok sa'yo. Ako nakaramdam naman ako ng takot Pero, isa sa nagturo ko, pag spiritual Christian ka, kahit nakakaramdam ka ng takot, hindi mo pamabalis. Talagang, makakaramdam ka ng fear, makakaramdam ka ng katakutin ka ng tao, ganito ka, pero hanggang doon ka lang. Pero hindi nyo lang magpapahintong sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Actually, ang spiritual Christian, kapag tinatakot ka, lalo mo pinapakita sa kanila na mali sila. Amen po ba? Amen po ba? Dahil natin, may tayo na tinatakot ka na hindi ka bibigyan ng ganito, hindi mo. Tinatakot ka na papapulis ka, hindi papulis mo. Meron sabi sa akin natin na kapag nandiyan ka sa church, papapulis ka, hindi mo kulong. Totoo, meron natin sabi sa akin na pwede ka makulong kasi dahil sa church ka, ganyan. Yung mga tawag, popos-pos, ganyan, parang nandito mo kulay. Sabi ko, di makulong. Di ko nasa kanungan ako, ayun nga ako, wala akong ibang isip. Praise God, wala akong isipin. Diba? Relax. Diba? Talagang sinabihan ko talaga siya dati, sabi ko, di makulong. Kasi umalis siya Sabi ko, di makulong. Si Joseph ko nakulong Sa Bible, si Joseph nakulong pero may favor. Amen? Ang servant ng Lord kapatid kahit saan kailangan, basta kay Diyos ka, favor yan. Amen po ba? Amen po ba? Pero sabi, totoo yan, sabi sa akin na ganito, tinatakot ako. Sabi ko, hindi po. Bakit ko natatakot kung alam mo wala kang ginawang mali? Amen? Pag alam mo wala kang ginawang kasalanan, wala kang dapat itatakot. Kasi kahit saan ka lang doon sa mga ng Diyos Amen po ba? May mga gano'n kasi, may tao dati nagsabi na, huwag ka mag-share ng word of God kasi ganito, mag-share ka ganito. Parang mangyari. Amen po ba? Kung dumating tayo, natanggalan ka ng trabaho dahil sa magsisimpa mo, huwag magsimpa. Diba sabi ko kasi nasa ko dati na, sinabihan ko dati, ay, huwag magsimpa mali. Huwag ko. Buti na lang, wala kita ko nag-react. Kasi ikaw makasabihin, yan. Meron sabi sa akin dati na, anong unahin mo, magsimba ka o magtrabaho ka? Di simple, unahin mo magsimba. Di simple, bakit ako natakot sa tao? Tao ka lang. Amen po ba? Amen po ba? Di ba nakita rin naman yung share post ko sa wall nung nagtrabaho sa McDo? Diba? 2 years ako doon. Isa yun sa mga nag-crangle ako kasi hindi ko kayo pagsisimba. Sinabihan nila ako dati, anong unahin mo? Magsimba ka sa Lord? O magtrabaho ka ba linggo? Sabi ko, magsimba po. Di tinanggal ako sa trabaho. Isip-isip ko, hindi naman po yung buhay ko. Hindi makdo ang niligtas sa akin. Amen? Kaya yung mga tao pinagpapalit ang Lord sa trabaho, alam mo, nakita talaga ng Lord na mas mukhang pera kasi sa Lord. Amen? Hindi dapat. Amen mo ba? Kaya na ako natutuwa ako sa mga business na lalo sa kwento may gasoline station doon nakalagay na we are closed every Sunday, Sundays for Jesus. Oo. May nakalagay doon sa gasoline station sa may Taganus banda. Nakalagay doon na we are closed every Sunday, Sundays for Jesus.
Yun yung maganda. Ngayon, yung mga tao, pag Sunday, trabaho, weekend din, family day, lamang tao. Sa iba kasi bawal mag-iot pag Sunday, Sabado, kasi daming tao yan. Pero yun talaga hindi, pag Sunday close siya, kasi parking daw yun. Alam mo na kung yung mga ganun, kasi ibig sabihin, naiintindihan ko na hindi mahalaga ang pera, si Lord pa rin. Amen. Tsaka sa totoo sila, if may Diyos ka, if kilala mo ang Diyos na tinitinipuran mo, alam mo dapat na yung ibibigay ng Lord sa linggo, kaya ibigay ng pandi. Alam mo yun eh. Kung tutusin, kung may Diyos ka, yung pinaghirapan ng isang taon, kaya ibigay mo din sa araw. Totoo naman talaga. Well, hindi ka ng langit ng lupa. Sabi, in the beginning, let there be light, nagkaroon. Totoo yan. Sa Bible, talagang maraming mga servant talaga. Ang tayo ng ilang taon, isang araw binigay ng lahat. Yun po yung totoo may Diyos. Hindi yung trabaho ko kasi baka hindi tayo bigyan ng bukas eh. Hindi po, yung pagkinaghirapan ng isang buwan, kaya bigyan ng dali sa araw. Amen. Basta unahin mo lang siya. Kaya nga sa Lord, patience talagang importante. Amen? Ngayon yung kay David, makita mo po, sino yung mag-aakala kay David na, alam mo, kung mabasahin yung Bible, dahil sa ginawa ni David na pagharap kay Goliath, mahirap yun, hindi yun madali. Doon siya nag-promote. Doon nag-start yung promotion. Doon nag-start yung mga opportunities. Doon nag-start yung tinatawag na pag-increase ng promotion niya. Maraming mga tao gusto nila mag-promote pero wala namang kakang. Amen ko ba? Kaya napaka-importante kapag nag-iintindihan mo yan. At ang spirit ko siya hindi takot. Amen? Kapag natatakot ka na, ibig sabihin, hindi ka na puspos. Kapag dumating na time sa buhay na takot ka na, takot kahit mamatay, kung takot ka na mamatay, ibig sabihin hindi ka puspos. Ang spirit ko hindi takot mamatay. Amen ko ba? Hindi takot mamatay ang spiritual Christian. Kasi ang spiritual Christian, ang kamatayan para sa kanya, kapakinabangan. Okay? Kaya ito ang point eh. Kung alam mo na Jesus ka sa buhay mo, bakit ka takot mamatay? Kasi ito, kung alam mo kung Panginoon ka sa buhay mo, walang problema kung mamatay ka. Kasi, matatapos yung paghihirap mo sa mundo ito eh. Amen? At makakapagmulat ng mata mo, makikita mo na si Lord. Amen ko ba? So yun yung point eh. Kapag may Jesus ka, sabi sa Bible, 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinahang loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So hindi po mahina ang loob ng mga Kristiyan. Amen? Hindi mahina. Kaya kung mahina ang loob mo, tingnan mo kung puspos ka. Diba? Kung mabilis kang mawasak ng tao, mabilis kang ma-break, tingnan mo kung puspos ka. Ang spiritual Christian, malakas ang loob. Amen? Amen po ba? Ang warrior, malakas ang loob. Hindi ibig sabihin na sa position ka warrior ka. Diba? Lalo na ngayon nag-trending, kilala niyo naman diba si brother, si Pastor, Joel ba? Joel? Villanueva? Joel ba yun? Brother Becky? Yung nag-trending niya. Kasi nakalagay na kausap ako. Sabi niya, Pastor! Sabi ko po, Pastor, marami na nag-aalisan sa church namin. Bakit? Kasi si Brother J.L. Marami na nag-aalisan sa J.L. Kasi nausap ko yung taga-church nito. Sabi ko, huwag ka po kumalis sa J.L. Hindi porkit. Kasi si Joel Villanueva, naglipat. Kasi di ba, alam, ang may minor na majority. Lumipat si Joel Villanueva sa minority na yun. Kasi lumipat siya ng partido. Tapos maraming mga tao nag-listen sa church nila. Kasi nga daw, lumipat na si Joel sa mga kurap. Ano? Sabi ko naman dun sa kausap ko, huwag kang umalis sa J.L. dahil lang lumipat si Joel. Kasi una-una, hindi niyo alam kung ano conviction ng Lord sa kanya. Hindi mo alam, yung mga tao, maraming sinasabi. Alam mo ngayon, sa totoo lang, hindi nag-improve sa Senado kung sino corrupt o hindi. Parang ang nangyari, kaya nga sa question na encourage all of you, kaya ako nang nasabi kasi may nakausap ako, pero hindi ako updated sa Senado. Hindi ako nanonood. Kasi unang-una, hindi mo na alam kung sino totoo o hindi.
Kaysa magtuon ako ng panahon ko sa sinabi, tumingin na lang ako kay Lord. Gawin ko na lang abala yung sarili ko sa pagbuo ng kaluluwa. Gawin ko na lang abala yung sarili ko sa wala akong tutulungan. Saka ang point ko dito na sa paghuhukom lahat namin nalalagay sa Lord. Amen po ba? Kaya, ano ko siya, si Kristo ba natutok dyan? Nandito ba siya, natutok ba siya sa ganyan? Hindi Wala nang makita sa Bible na si Kristo tumutok sa mga wala. Hindi nila pinagtuunan ng pansin si Herodes. Wala nila pinagtuunan ng pansin si Pilato. Wala. Nag-share ng gospel. Amen po ba? So maraming mga tao naglipat sila sabi, Pastor, marami na po mga member namin nag-alisan sa JFN kasi si Joel Villanueva naglipat. Sabi ko, alam mo, tita, mag-stay ka sa church mo. Kasi dyan mo yung makita kung sino yung mga tao nandyan in good times and bad times. Sinabi niya ko talaga siya, sabi ko, please ako malis. Sabi nga po, kasi hindi ako alis kasi hindi naman siya yung Diyos ko. Ang Diyos ko si Jesus. Sinasabihin na rin ibang mga kasabi na, yung ibang mga leader dito, Pastor, nag-alisan na. Kasi natatakot sila sa pinilihan. Takot na sila sa kayo. Sabi ko, bakit damay? Hindi ko pwede na damay sa desisyon nila. Ang point ko dito na mag-ilaw ka sa mga tao sa church na stay ka, kaya maraming umalis. Kasi ngayon, mabilis ka, pupunta ka na lang sa iba. Tapos, wala, hindi matatawag na loyalty. Alam mo si David, isa rin si David sa paboritong character sa Bible. Kasi kung loyalty lang ang usapan, grabe na ka-loyal kay Saul eh. Siya na yung pinapapatay, pero kapagpalit siya sa taong nagpapapatay sa kanya. Yun talaga yung parang katulad ng din kay Jesus. Basura ka, makasalanan ka, pakapil ka, pero kapag siya sa'yo, sabi si prophecy kanina, di ba? Di ba? Sinabi ng prophecy kanina eh, pakapil ka, basura ka. Alam mo Lord lahat ng secret sin mo. Wala ka matatago sa kanya. Pero tinaboy ka ba niya? Wala. Bakit ganun ka sa tao? Di ba? Bakit ganun ka sa tao? Bakit ganun ka? Na parang nagkamali yung tao, tatakuin ko na siya. Saan yung pagiging Kristiyano mo doon? Amen po ba? Amen po ba? Ang Lord ganun eh. Yun yung dapat sinasabi sa akin lang eh. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw yung tipo ng tao na kapag may mga tao sa ganun na, may asawa ka. Kung ang asawa mo nagkasali ng isang beses, tinalipunan mo na, wala na. Hindi ka naging katulad ni Kristo. Kaya nga dapat ang pag-asawa, dalawa dyan, may Kristo. Para makalindigan ninyo yung for better and for worse. For richer and for poor. Amen? Kasi ang Lord ganun eh. Ganun ang Lord sa'yo. So ganun din po kapatid na sinabihan ko yung church niya nag-call sa akin na kasi ako na siya nag-call sa niya, Pastor, marami na po nag-aalis sa akin. Ganun na lang umaga pagbasa ko, may nag-post doon na huwag kang aalis sa GFN. Kahit ibang church sila, alam mo na yung college ko talaga, huwag kang aalis sa church dahil nakikilalaman. Ang gawin mo, alam mo kung ang gawin mo, mag-ilaw ka para yung mali na tama. Amen po ba? Kasi walang perfect church. Wala. Kung maghahanap ka ng perfect church, sabi nga, huwag ka pumunta doon, sisila din. Wala. Ang kailangan mag-ilaw ka. Sa Bible, ang Israel, ilang beses na nagkasala. Israel pa rin. Bayan pa rin ng Diyos. Pero ito po yung warning. Kung ikaw yung pasaway at sakit ulo sa church ninyo, ikaw yung aalisin at sila. Amen? Totoo yan. Kahit sabihin natin kung kunwari, kung puno nga yung mali, ang puno ang aalisin dito. Kung ikaw yung mali, ikaw ang aalisin, hindi ang puno. So, ganun din po ang Lord. Kaya ng Lord alisin. Sa Bible, may kita sa Israel, inalis ng Lord lahat ng mga pasaway ng Israelita. At kung mga hindi, yun yung nabuhi at namuha. Amen? Kaya, yun sabi ko sa kanya, na hindi po, dapat, doon mo rin makita ko sino takot. Doon mo rin makikita ko sino yung mga, sabi ko ngayon tita, doon mo rin makita dito ko sino yung takot. Doon mo makita ko sino yung pinapahalagahan, yung nila, yung, identity nila. Ibig sabihin ko importante sa kanila yung pagtingin ng tao. Kasi kung tutusin, wala sa dapat yung pagtingin ng tao kung alam yung ginagawa sa harapan ng Diyos. Amen? Nasabi sa akin, pag-stay ka, maging ilaw ka, at
Sabi ko, hindi ko natin alam yung reason bakit lumipat si Joel Villanueva doon. Pero naniniwala ako may may sinasabi sa kanya ng hindi mo alam. Kung corrupt yun, pwede ka mag-iilok sa mga corrupt. Di ba? Paano kung may condition sa kanya ng Lord na lumipat ka dito kasi ito gagawin ko para mag-isip ko lahat. Yun yung point eh. Di ba? Ngayon kasi sa online, lahat ng tao, tapos may mga tao pa na, kinukumpara nila yung mga senador sa vlogger. Buti pa yung vlogger, grabe magbigay. Iba pa rin kung senador ka sa vlogger ka. Buti pa yung mga artista, grabe magbigay. Siya na lang patakbuhin. Hindi mo alam yung pakiramdam ko sa posisyon nila. Di ba? Sabi ko, grabe no. Sabi, buti pa Silvana, grabe na magbigay. Pero sabi ng Lord sa akin dati, hindi mo talaga alam para na maglaka sa posisyon nila. Pag nandoon ka, baka mabato ka na rin. Di ba? So yun yung point na, as a Christian, iba ka ng mga tapang. At pag matapang ka, wala kang pakialam sa sabihin ng iba. Alam siya isang madala, alisin ako dun sa servant ko na si Joy Villanueva, kasi kahit natipag siya, wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga tao. Doon mo rin makikita ko sino talaga nagtitiwala. Marami nung mga nagpo-post ngayon sa online. Senator, sa dito kaya tayo, Villanueva, mga false Christian daw. Pero yung kapot kasi dito, hindi mo pwede masabi, sila pa rin na-acto niya. Ay importante ikaw, isa mag-post sa ibang tao, maging matapang sa sarili mo. Amen? Ganun po ba? Tandaan natin, maging matapang Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at kakasan mo ang loob. Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa. Sapagkat akong siyawin na yung Diyos ay kasama mo sa kanang magpunta. So, malinaw, dapat ang Kristiyan matapang. Amen? Amen. Ang warrior is matapang. Yun si David. Number 2. The warrior father is a protective father. Ang totoong warrior, protective. May pinaprotektahan. Si David, protective. Sabi sa Bible, ngunit, sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng aking ama. Ng kawan ng aking ama. Sino ama? Ako po nag-alala sa kawan ng aking ama, kapag isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o ng aso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat nilalait niya ang hukbok ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, nilitas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung ngayon, labanin mo siya at samahan ka nawat ni Yahweh. Malinaw po na si David, protective father din siya. Isipin mo yung mga hayop pa lang, yung mga tupa, kinukuha ka talaga, inaagaw mo sa mga leon at oso. At hindi lang isa ang napatay ng mga leon at oso, mga. Ibig sabihin, marami. Diba? Imagine, gaano kahirap kalabanin ng lion. Diba? Ikaw, kaya mo bang harapin ng lion? Diba? Buti ka, takot ka. Ipis ka, takot ka, lion pa. Diba? Gagawin ka lang ng ipis, takbo ka na. Diba? Mga ganyan. Alam mo, maraming na tabang-tabang, lagi kang ipis, takbo. Diba? Pero si David, hindi. Diba? Kung sakit siguro si David, no? Sa lion, hindi takot, pero si ipis, takot. Diba? Pero hindi naman siguro. Kasi isipin mo, marami na po siyang patay. Lion, oso. Diba? Sobrang ang oso, meron akong nabanggit na karoon, oso, grabe yung kalakas yun. Lalo na ang oso, makakita na sa puno. Pero kasi ako nagtanong kung makakita sa puno, panghabol talaga. So, imagine ganun siya katindi. Gusto ni David pagkaktahan ng Israel. Malinaw na sinabi ni David na hindi niya matitiis na nilalapit ang hukbok ng Diyos. Ganun siya katindi. Ganun siya ka-protective. Ganun siya. Alam mo, ang warning na tao, pagkaktahan mo talaga yung mga pinapalalaan sa Lord. Amen mo ba? Amen mo ba?
Ang pagkakaiba kasi sa tupa kapatid, ang tupa na ikinig. Yung po yan eh. Ang Israel kasi ito po yung tupa rin ng Diyos. Diba? Kaya ang point dito na mahirap din protektahan ng tao kung ang tao hindi tupa. Ang pinaprotektahan hindi tupa. Hindi kabayo. Hindi baka, hindi kambing. Ang tupa, alam niya yung boses ng Diyos. Amen? Ngayon ikaw din kung kapatid, bilang isang servant ng Lord, huwag mong isipin na hindi ka pinaprotektahan. Minsan, pinaprotektahan ka lang talaga ng pastor o ng pastol. Ang kaso, hindi ka tupa, kaya hindi ka pinaprotektahan. Hindi ka naiinig eh. Di ba? Mahirap protektahan ang hindi naiinig. Tatandaan niyo po yan ah, never protect someone na hindi naiinig. Kasi, pag pinaprotektahan mo yung isang taong hindi naiinig, ikaw rin yung damay dyan. Kaya, never don't. Si David ang pinaprotektahan ng tupa. Si David ang pinaprotektahan ng bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, bayan na rin talaga ng Diyos. Amen po ba? So, makita mo dito na, ang isang warrior, dapat protected ka. Protective na tatay ka. Kung protektahan mo yung bayan. Kung protektahan mo, ano yung pinapalit sa'yo yung protektahan mo? Amen? Kasi unang piningatan niya, basta naikinig ka. Amen? Amen po ba? Tatandaan mo, isipin na hindi mo pinaproteksyon ng Diyos. Ang totoo, kaya walang proteksyon kasi hindi ka naikinig. Di ba yung ka-post na natin na sabi sa labas ko sa Bible na kung gusto mo protektahan, dapat mag-pray ka. Mag-pray ka kung gusto mo protektahan. Yung mga tao, dahil sila po ng proteksyon kasi hindi mo sila nag-pray. Hindi ka maiingatan ng Diyos kung hindi ka nag-pray. Amen po ba? Kailan ka huling nag-pray? Walang proteksyon kung walang prayer. Amen? Ay dapat prayerful ka. Amen? So ang tatay po na warrior ay protective. Sabi dito, Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. The Lord will fight for you only to be still. Sabi dito, Kawikaan chapter 31 verse 8, ipagtanggol mo ang mga hindi makalaban, ipaglaban ang kanilang kapatid. So, talaga natin bilang isang tatay, bilang isang leader, dapat protective ka. Pinoprotektahan mo yung mga dapat protektahan. Amen po ba? Pinoprotektahan mo ang mga tupa. Bilang tatay, hindi ka pwedeng tawagin natin kung hindi ka marunong magprotekta. Hindi ka pwedeng gawin tawagin leader kung hindi ka marunong magprotect. Amen? Yung protect. Amen po ba? Marami kasi mga magulang ngayon na hindi nila kayo protektahan na dapat protektahan. Maraming mga tao na hindi nila protektahan ng mga tupa. Hindi po gano'n. Dapat ang isang tatay, protective. Yan po si David. Paano saan hindi na nag-isipin mo? Paano saan ka natawagin ng warrior kung wala kang pinaprotektahan? Lahat ng sundalo pinaprotektahan. Amen? So kung kapag sundalo ka ng Panginoon Jesus, may protection ng karapat. Amen? Ano ba yan? Yung mga pinapalit sa'yo ng Lord. Amen? Yung tao, yung mga tupa na pinapalit sa'yo ng Panginoon. Amen? Awit chapter 35 verse 23. Ikaw ay gumising, ako'y pagtanggol. Yung ipaglaban ng Panginoon. Ang Lord po pinagtatanggol tayo na dapat marunong tayo magtanggol sa iba. Amen? So, yung point ko dito na as a Christian, hindi sa lahat ng oras ikaw dapat pinagtatanggol. Marunong ka rin dapat magtanggol sa iba. Amen? Marami kasi mga tao na, parang gusto nila sila nilang lagi pinaproteksyonan. Ikaw na lang lagi. Hindi ganoon. Dapat marunong ka rin mag-defend sa iba. Amen? Amen po ba? Marunong kang mag-defend sa leader mo. Marunong kang mag-defend. Hindi dapat ikaw lang mag-defend sa leader mo. Marunong ka rin dapat mag-defend sa leader mo. Amen po ba? Alam mo yun yung nakakalabag sa panahon ngayon. Ang leader mo, dinidefend ka. Ikaw hindi ka marunong mag-defend sa leader mo. May mga taong dinidefend ka, pero ang taong dinidefend ko ba? Di ba? May mga ganun eh. Narik ang Lord, ilang beses ko pinagtanggol. Pero pinagtanggol ko ba ang Lord sa harapan ng mga tao? Pag may mga nalilinig ka about sa Lord na hindi na tama, pinagtatanggol mo ba siya? O hindi? O gusto mo, ikaw na lang ng ikaw. Di ba? Yung tipong, may mga tao kasi na hindi sila pinagtanggol ng iba. Ang gusto nila sila pinagtatanggol. Kahit alam nila yung totoo, hindi sila magtanggol. Di ba?
Halimbawa na lang, example ito, yung may nag-chat sa akin, Pastor, nilipat ang iba ako ng church kasi siya, sabi, hindi ko kilala si Joel, pero hindi ko siya dinaw. Sinabi ko sa kanya, huwag po yung nilipat, ipag-pray ng leader mo. Hindi nyo alam yung rason bakit hindi umak yun. Pwede kang sabihin, sige, lumipat ka na lang, baka masama talaga siya. Di ba? Pwede ko ba yung pero alam ng Lord na may call mo kami, sinabihan ko talaga siya na huwag po kayo lumipat. Actually, kakashare ko lang yung ano ng umaga eh. Sabi ko doon, huwag kang lilipat. And sinare ako post. Kasi kahit hindi ko kilala, hindi mo pwede i-down yung tao. Marunong ka dapat magtanggol. Amen? Amen po ba? Kasi iba, takot bakit? Gusto mo ikaw lang pinagtatanggol? Gusto mo ikaw lang lagi? Diba? Alam mo, dapat magkaroon ka ng karakter katulad ni David. Alam mo, isa sa maganda kay David, sabi sa training, hindi siya tumatanggap ng kasiraan ng ibang tao. Kung nag-training ka sa church, mababasa mo doon na may topic doon na si David, isa sa gusto sa kanya ng Lord, hindi siya tumatanggap ng kasiraan ng ibang tao. Sa akin, totoo lang, pag may mga minsan, alam naman siguro ng mga tao, pag may mga tao susumbong sa akin naman sa ganitong tao, minsan ikaw pa yung parang pinakalaban ko hindi siya. Na parang ikaw nagsusumbong, pero parang siya yung pinakampihan ko hindi ikaw. Kasi, unang-una, ayoko naman i-boost yung confidence mo na tama ka. May mga ganun eh. Lahat yun, sa lahat ng mga nagsusumbong sa akin, alam niyo na yan na pang sumbong ka sa akin, ikaw po sila napapagalitan kung hindi sila. Alam niya ng Lord na hindi ako sabi ng kampihan ko siya talaga hindi, ikaw talaga papagalitan ko siya. Kasi alam mo bakit? Dapat marami parang tumunod kung ang binibigay sa'yo ng Lord. Lalo kung magsusumbong ka na parang walang malit sa'yo, may malit sa'yo. Kasi ako pag may mga minsan may ginagawa sa aming tao, tinitingnan ko minsan yung good side. Yung parang, ano ang bilib sa akin ng Lord pag may ginagawa sa akin ng tao? Anong character ko, anong ganito dapat? Hindi yung sabi parang ikaw lang yung tama, ikaw ang tama. Si David ganun kasi siya. Kasi kung si David yung tipo ng tao na kapag may ginawa sa akin ng masama yung tao, susumbong-sumbong siya, edi sana sinumbong nila si Saul. Edi sana inatake yung si Saul na nagkakaroon siya ng time. Pero yung iba si David eh. Yung mismo nagpapapatay sa kanya, talagang ayaw niya patayin, kahit may mga kawan na siya sa likod niya, na nag-encourage sa kanya na patayin mo na siya. Si David sa Bible yung character na hindi siya tumatanggap ng kasiraan ng ibang tao. At dapat ganun ka rin. Amen? Dapat ganun tayo lahat. Amen? Kasi kung kasiraan lang, lahat tayo sa harapan ng Diyos sila. Amen? Amen po ba? Ikaw, lahat tayo sila. So, isa tingnan ka sa ng ibang tao, tumingin ka na lang sa pagmumod sa sarili mo. Amen? Yun po eh. Huwag kang masaling na ikaw lagi pinaprotektahan. Amen? At huwag kong protektahan yung sarili. Yung meron akong nabasa na, hindi mo kailangan, meron akong nabasa na, you don't need to come to God to impress. Hindi ka pwedeng umarap sa harapan ng Diyos na nagpapa-impress ka sa harapan ng Lord. Dapat lumapit ka sa harapan ng Lord expose. In-expose mo yung sarili mo sa harapan niya. Kasi, wala kang dapat patunayan sa Lord. Hindi ka pwede magsabi sa Lord, hindi ka ako galing-galing ko, hindi. Dapat expose ka, magharap ka sa Lord. Kasi wala akong mapapamalag sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi ka pwede mag-ano sa Lord na parang impressive ka, ganito ka, hindi. Wala akong mapapamalag sa Lord. Amen? Yun po ang maganda kay David. Dahil sa tipo ng tao na wala siya tumatanggap ng kasiraan sa iba, pinapakita rin doon na si David yung character ng tao, pinaproteksyon na talaga lahat. Amen? Ganun ka rin dapat. Amen? Amen po ba? Kung sinisiraan sa iyo yung kamag-anak mo, kahit sabihin natin, gaano kasama yung kamag-anak mo na yan, dapat pag dumating ka na yung sinisiraan yung sa harapan mo, proteksyonan mo pa rin siya. Amen? Kung may ka-church link na nagsasabi siya, Pastor, ganito siya sabi ko, may dinidindit sa iyo mo. Parang susumbong na sa kanya na balik ko, di ba, ganyan ka rin. Wala kang masasabi kasi ganyan ka rin. Ganyan ka rin. Kaya sabi ko, may dinidin talaga sa iyo, Lord.
Hindi mo pwedeng sa kanya lang, ikaw din. Bago lang yun. So yun yung point na dapat protect. Amen? Amen po ba? Bago kayo mag-protect na dapat sa mga tao. Sa leader nyo sa lahat. Hindi yung lagi na lang ikaw. Gusto mo ikaw. Ang tao pinagtatanggol ng Lord para hindi magtanggol sa iba. Amen po ba? Amen. So yan. Number 3. Ang warrior dapat prepare. Prepare! Hindi ka pwede maging warrior kung hindi ko prepared. Yung hindi ka handa, ayaw mo lang yung hindi handa. Sa Bible, sabi dito, si David, dito pa, maraming pumapasok mo sa pagmamagulang, hindi handa. So, yung tatay, dapat handa ka. Amen? Yung ito, gusto na magkaanak, pero walang pambili ng pagkain. Gusto na, alam mo, hindi pa graduate ka, hanap ka na ng forever mo, ha? Yes. Gusto na naisip, yes, graduate na ako. Meron akong nabasa kasi gano'n eh. Meron din ako nabasa sa online, nakatawa ako. Ang hirap pala maging tambay na degree holder. Ay, sabi niya, nakaka-pressure pala maging tambay na degree holder. Alam niyo, hindi gano'n ha. Dapat prepared ka. Amen? Amen. Yung iba, atat na atat magkarelasyon. Mga handa. Alam mo si David, prepared siyang tao. Handa siya. Sabi sa Bible, ito po yung example na siya ihanda. 1 Samuel chapter 17, verse 28 to 41. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma. Ang helmet, ang tansong pambalot sa katawan, nang may isakbag na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakan, hindi siya halos makahakbang, sapagkat hindi siya sanay sa ganung kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin yung mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 mahikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ng papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Makikita po natin ito kapatid na si David, sabi ng mga tao, wala siyang armas. Sige, so talaga siyang armas. Pero pinatanggal ni David. At makikita nyo, nung pinatanggal ni David lahat ng yun, prepared siya. Alam niyo kung anong gagawin niya. Kumuha siya ng tungkod, umilit siya ng bato, hindi siya nagsabi na, ako maghanap kay Goliath ko, gagawin ko. Pakibili ko nga ako ng idea yung gagawin ko. Bilis, sabi ng nila ako, ako harap. Wala kayong idea. Wala si David na gano'n. Alam ni David yung ginagawa niya. Wala din sa kanila sabi si Lord. Wala kang mababasa na at sinabihan siya ni Yahweh na kung yung tungkot mo, kumuha ka ng bato, wala. Alam niya yung ginagawa niya. Wala siya sinabihan ng Lord na, sige, David, itunggoyin mo, kumuha ka ng bato, hawakan mo yung tungkod mo, kumuha ka ng may kinis na bato sa sapo, wala! Minsan yung mga tao na hilig silang, alam mo yan yung, kuya, anong gagawin ko? Pastor, anong kong gagawin ko? Aray ko. Yan yung nakakalungkot na yun. Sabihin ko anong gagawin mo. Pag sa sundalo ka, kailangan ko pa sabihin ng mga sundalo na bahilin mo yun. Bahilin yung kalaban. Tumabot ka. Ganun ba dapat? Minsan yung mga ganun kasi tao. Nag-claim sila na warrior pero walang alam. Sabi ang katabi mo, dapat may alam ka. Alam mo, naalala ko, nag-start ako dito sa nalang sa pastor. Nag-start ako dito sa pastor, nagtatanong ako lagi kay pastor ko, pastor, anong gagawin ko? Sinagot ako ng pastor ko, do what is wise. Wala siyang bang sinabi, yun lang. Pastor, ito bang gagawin ko, itong gagawin ko, sabi niya lang, do what is wise. Yun lang, sinabi niya. Kaya may sabi sa akin dati na, yung pastor mo, pinakontrol ka. Sa isip, talagang sinagot mo siya. Sino magsabi? Kung alam mo lang, parang pabayaan mo yung tingin sa akin eh.
Sinabihan ko talaga siya noon. May nagsabi sa akin dati na dyan sa church din sa Nara, kinukontrol ka dyan, lahat ng ginagawa mo, kontrol. Sino sabi? Parang makakuha ng pastor eh. Kasi pa nagtatanong ako, sinasabihan ako ng what is wise. Pero doon ko nakita ko, bakit sinabi ng pastor kasi, kung mag-fail ka, kasi matututunan ka. Amen. Kung mag-fail ka, may magagaling ka. Diba? Ang importante, gawa ka ng gawa. Sabi na, doing natin is worse than failure. It's better na mag-fail ka, at least may matututunan ka, kaysa wala kang ginawa, wala kang matututunan. Hindi mo na David. Imagine wala. Hindi alam ni David, first time ni David tumarap ng higante. Prepared siya. Alam na ano yung gagawin niya. Siyempre, sunukan ka ng armas. Di ba? Kasi kaya ng mga tao din yung paraan para handa ka. Kailangan mo armas ka, ganito ka. Pero iba talaga pagdating sa Diyos, kailangan pa ng tungkod, makinis na bato, tinador. Yun palang papatay kay Goliath. Di ba? So makita mo dito na hindi siya humarap sa gera na hindi siya handa. Handa siya. At walang utos sa kanya, walang siyang cell-group. Diba? Ikaw sinisell-group ka pa, hindi ka nahan. Sinisell-group ka pa ha? Excuse me, sinisell-group ka pero hindi ka handa. Makahiya naman. Ay. Sinisell-group ka pa, Bible study ka pa, nasa church ka pa, tapos hindi ka ma-prepared. Diba? Sinilig, walang self-group ko ha. Bigla, grabe ka biglaan. Inutusan ka maghatid ng pagkain, kakaroon ng sigulalan, kukuha ka ng bato, lahat biglaan. Pero handa siya. Mga tao ngayon, masyadong sigurista. Ang Kristyano, ano yan eh? Ang Kristyano talaga, handa lagi yan. Kapag emergency, handa yan. Amen? Ang Kristyano, kahit biglain mo, hindi mabibigla. Totoo yan ha. Sometimes ang Kristyano kahit biglain mo hindi mabibigla. Bakit? Handa siya. Si David hindi siya nabigla. Hindi siya nabigla. Siya ang nag-volunteer. Yung pagpunta mo doon, pagpunta pa lang doon, pwede na siya mabigla, higante, hindi siya nabigla. Siya nag-volunteer. Ako. Tapos ang binubad na sa kanya yung kanyang alam niya gagawin niya. Wayo tungkod, pumili ka, tirador. Alam niya. Prepared siya. Amen? Kaya ang totoong warriors, prepared. Amen? Amen po ba? Sabi sa Bible, 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Malinaw, utos ng Diyos na maging handa ka. Amen? Amen? Alam nyo, as a Christian, dapat proactive ka. Advance ka mag-isip. Amen? Hindi ko sinasabing advance ka mag-isip sa mali. Iba pa rin pag-advance ka mag-isip sa solusyon. Amen? Alam mo, ako hindi ko ng tao na plan B, plan C, plan D. Kung hindi ko mag-fail, kung hindi ko may plan B ka. Plan C. Hindi pwede. Kasi kung mag-usap ka ng letter, may numbers pa. Ang numbers, infinity pa yan. Kaya hindi pwede wala akong plano. Amen? Right? Papunta kang church, wala kang sasakyan. Anong plano din mo? Maglakad. Lumipad ka. Diba? Kung malayo yung sana, anong plano mo? Diba? Kami lahat may plan eh. Right? May motor ka. Lagi, punta kang church, pagsakay ka, may motor ka. Kasi yung motor mo, grande. Maglakad ka. Habang lusin. Mula yung bahay mo. Maglakad ka. Amen? Alam mo naman plan C. Ay, para sa akin, yung plan C, sobrang rin. Plan B pala, maghanap ka ng mga teachers na pwede mong masakyan. Diba? Plan C, makisuyo, marami tayo kami dati may sakyan. Magkaan, tapos sumakay ka, pagdating sa church, yung kuyari, magdating sa church ng pamahalan. Diba? Kung wala talaga, lumakad ka na. Diba? Maraming pwedeng isipin eh. Amen po ba? Amen po. May action eh. Hindi yung sabi lang, hindi yung wala akong sakyan, hindi na akong siba. Ayos.
Di ba? Yun yung pinaka-plan B mo. Plan A, magsisimba ako, may motor eh. Plan B, di ako magsisimba, wala motor. Di ba? Grabe yung plan B mo. Di ba? Yan yung sinasabing wala, hindi mayor. Amen? Amen mo ba? Dapat handa ka lagi. Amen mo ba? Marami sa mga makakain. Handa ka dapat lagi. Hindi pwede wala kang alam. Amen? Amen? Utusan mo dyan. Efeso chapter, sabi dito, 1 Peter chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo ay parang iyong umungal-ungal at aaligid-aligid na naghahanap ng lalapa. Alam nyo, as a person dapat prepared ka. Anytime, mga kapatid, ang kaaway, gagawa siya ng parang sa buhay para mawasa. Hindi po ito sa ating pinagpipray ko. Isa sa napag natin na as a Christian, lagi talagang mayroon. Actually, the more ka nagiging tapat sa Lord, the more ka nagiging faithful, the more na grabe yung ginagawa mo para makaglangan ka. Kaya dapat, Christian, handa ka. Hindi totoo na pag Christian ka, wala kang batin. Actually, mas matindi na ang batin ng mga palago. Mas matindi po ang batin ng mga matitindi. Amen? Si David, simulayan ko yung hinarap niya, pero after po ito, kapatid, sa Bible, marami pa siyang kinalaman higanti. Marami po siyang kinalaman, matindi po yung mga pinagdaanan. Kaya, ang Kristyano, dapat handa ka palagi. Amen? Amen? Anytime, pwede gamitin ng kaaway mo na sa paligid mo para pagsak ka. Pero kapag handa ka, hindi ka mababagsak. Amen? So, dapat prepared ka. Sabi dito, Efeso chapter 6 verse 14, kaya maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang balutin ng kapuwihan. Number 4, unbothered. Unbothered siya. Sabihin, sabi ba siya unbothered? Sabi dito, 1 Samuel chapter 17 verse 40-47. Nang makita ng si David na isa lang ng kabataan, may maamong itsura, nilangit niya ito. Baby face ka na sa David. Di ba? Warrior, pero baby face. Kaya, yung mga baby face, pag mula ng 18, minsan yan warrior. Baby face ba yung katabi mo? Hindi porket yung mukha matapang na. Minsan yung mga baby face, yung may dragon na baby face yung dragon. Tignan mo yung mga taong pumasok sa relasyon, kapartner nila, baby face ko, pero naging sila dragon. Di ba? Dati baby face mo pa, ngayon dragon ka na. Yung mga lalaki pa ako daw, pero binubog sila. Tignan mo ganun ang description sa Bible Si David tinakit. Bakit? Isa siyang kabataan ng among itsura. Nilait niya. Di ba? Sabi siguro ni Goliath, baby face ang kakit sa akin. Maamong. Parang tungko maamong. Dahil sabi dito, pakutya siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso? Aso ba akong lalaban? Aso ba ang nalabanan mo at may dala ka pang pagpa? At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito nang ipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, di ba? Hindi siya nagpadala sa asal. Unbothered siya. Anong sagot niya? Ang dala mo ay tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Papabagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo. Mas matindi pa yung sinabi niya. Ipapakain kita sa ibon. Sa kanya hindi. Papabagsakin kita, pupugutan pa kita. Mas matapang si David. Maamong na matapang. Ay dito, ipapakain. Hindi rin na ganyan pa. Papakain na kay David. Pugot, papabagsakin, papakain kita sa mga ibon at sa mga mabangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawan ng Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ang lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kaya Yahweh ang labanon ito at ibinigay niya kayo sa aming mga kabayo. Dito makita, nilalakit pa lang siya ni Goliath sa isip ni David, panalo mo siya. Di ba?
yan yung tinatawag ng mother. Nilalait ka pa lang, pero sa isip mo, patay na si Goliath. Di ba? Grabe no, ito yung makita ng mother. May mga Kristiyano ngayon, kaunting salita lang, bagsak na. Hindi warrior ang ganon. Amen? Hindi dapat ikaw napapabagsak ng salita. Amen? Amen po ba? May mga ganon kasi, parang sinabihan pa lang nila dito, nagpapo na, pinag-sikip pa lang, parang pakalingkot na sa Lord. Hindi. Si David, wala. Nilait siya ni Goliath. Nilait niya, nilait siya ni Goliath, pero yung nilait ni Goliath na yun, may kita mo talaga na hindi siya nagpatina. Amen? Kaya as a Christian, huwag dapat magpapatina. Amen? Amen. Sabi dito, Kawikaan chapter 23 verse 12. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mo mabuti ang salita ng karunungan. Malinaw po, na as a Christian, talagang dapat ikaw ay unbothered. Amen? Huwag mo papakinggan yung mga sinasabi ng tao, ang pakinggan mo yung karunungan ng Diyos. Amen? Amen. Sabi dito, Kawikaan chapter 26 verse 25. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. So hindi porkit inaasar ka, nilalait ka, papakinggan mo na. Huwag mo papakinggan. Amen? Amen. Hindi porkit, kasi alam mo, may mga tao, kapatid na tandaan nyo may mga tao na pwede ka kaagad ma-down kapag may narinig ka. Pero dapat as a Christian, alam mo kung sino pinagdalaban mo. Amen! Huwag kang papahid ng isang salita lang ng tao, takot ka na agad. Marami pong mga tao ganyan yung tipo na pagsabihan ng ganito na takot na sila. Hindi dapat ang isang kasama yun. Amen? Amen! Marami po akong mga kilalang tao na dahil lang sa isang word na takot na sila, nakalimutan nila yung sinabi ng Diyos na sa kanila. Hindi dapat ikaw na natakot. Amen? Amen! Yan. Last. Tayo po dito. Number 5. A warrior father is a strong father. Ang totoong warrior na tatay, matapang. Amen? Malakas na tatay. Bakit malakas si David? Sabi sa Bible, 1 Samuel chapter 17, verse 48 to 51 and verse 54. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbo lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ang ulo. Nang makita ng mga Pilisteo, napatay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila ay nagtakbuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath. Ngunit inuwi niya sa kanyang tolda ang kanyang mga sandal. So makita niyo si David, hindi lang siya basta warrior. Malakas din talaga si David. Kasi isipin mo siyempre mabigat ang ulo ni Goliath Hingganti yun Diba? At yung mga sandatan nun mabibigat. Pero makita mo malakas siya. Natalo niya si David, binuhat niya pa yung mga sandatan nito. So dito mo makita ng isang servant ng Lord, dapat malakas ka rin. Amen? Amen? Malakas ka rin. Nandun talaga yung, kung gusto mo, actually lahat ng sundalo dapat malalakas Amen? Amen. Dapat na sundalo, dapat malalakas. Hindi pwede yung lampa. Amen? Walang servant ng Lord na lampa. Amen? Amen po ba? Amen. Yung kaunting bagay pa lang, good na parang isang pitik mo lang, wala na, dapat malakas ka rin. Amen? Amen. Amen. Hindi pwede na, as a Christian, hindi pwede na puro lang ganda, puro lang gwapo. Dapat malakas ka. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen po si David, maamo pero malakas. Yung iba, maamo pero mahina. Paamo-amo pero mahina. Diba? So makita mo dito na dapat as a Christian tayo, dapat malakas ka. Sabi dito, bakit malakas si David? Awit chapter 24 verse 8. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Malakas si David dahil malakas po ang Diyos niya. Amen? Malakas si David, bakit? Kasi po, pinapalakas siya ng Diyos niya. Sabi sa Bible, Nehemiah chapter 8 verse 10. Sabi dito, ang kagalakang dulot ni Yahweh
ang magpapalakas sa inyo. Kapag malakas, alam mo, pag masaya ang Lord sa buhay mo, papalakasin ka po ng Panginoon. Amen? Kaya, napaka-importante na as a Christian, dapat ikaw mismo malakas. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Amen! Tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Kung sa gayon, magiging tapas. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, release the spirit of strength, ang katapangan. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, our church is doing great things. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Taas ko kaway yung kapatid sa umaga nito. Patuloy natin sa baling Panginoon. Sa mga oras nito, habang sila sa bawang Diyos, patuloy na ibigay mo buhay. Tulaan ko sa kapatid ko siya ng buong puso, buong isip ng kayo. Yes, Jesus. Piliin ko ang apoy sa iyo. Yes, Jesus. Tiwala sa iyong kapalaran. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kahit hindi ako pababayaan. Yes, Jesus. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang mahalaan. Sa gitna ng bagyo, ahawit ang kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na saksihan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapat ay hanggang sa kalamitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailan ba'y hindi ako iiwan? Hindi sa sitwasyon na suliranin, ang buong kailangan sa sila. Umiiwan kita sa loob, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na
Paglabuhan ang langit at lupa, mananatili ang iyong pagkasalita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Let's worship the Lord. Feel your truth. O sandigang matibay Diyos, O hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sinasumpa kita. O napakabuti mo, Jesus, O dakila ka, makapangyarihan, pangalan mo, Jesus. Oh, Jesus, oh, Waymaker, oh, light in the darkness, oh, Diyos ang mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, aming tagapagpagaling, ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na wagas ang pag-ibig. Dakila ka, aming manunubos, sinasamba kita, pinupuri, pangalan mo, Jesus. You are the Alpha, you are the Omega, you are the first, you are the last, you are the God of love, you are the author of our life, you are salvation, you are my refuge, you are my shelter, you are my shield, oh Jesus. Oh, you are Almighty God, you are powerful, Jesus. Oh, Holy God, oh, Jesus. Oh, Jehovah Jireh, oh, Jehovah Shammah, oh, Jehovah Nissi, oh, Jehovah Rapha, oh, Jehovah Elohim, oh, we worship you, Lord, we worship you, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, God, oh, God of heaven and earth, oh, Jesus, oh, nabababa, oh, nababa, oh, Jesus, oh, makapangyarihang Diyos, sinasamba kita, pinupuri ka, oh, aming tagapagmalaya, oh, Jesus, oh, Panginoon, sinasamba kita, nagpapakupit pa, lumalapit sa iyong pangalan, makapangyarihan, your name is above all
we bow down before you, Lord. We bow down to worship you. We bow down, Lord. Oh, Jesus. Oh, my strong tower. Oh, God, you know the future. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, lover of my soul. Oh, Creator. Oh, makapangyarihan ka. Dakilang Diyos. Dakilang pangalan mo. Oh, Jesus. Oh, la Baba. Oh, la Baba. Oh, la Baba Baba. Oh, la Baba Baba. Oh, la Baba Shake la Baba. Oh, la Baba. Oh, la Mesquita de Lord. Oh, la Yenda de Casina. Oh, por el sueño Machina. Oh, la Baba Baba. Oh, Jesus. La Baba Baba Baba. Oh, Baba. Ikaw lamang sa'yo ang awit, nipit ng aming tinig, sisigaw sa mundo. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw na ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa mundo. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw na ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig,
tunay na ama. Kaya anak ko, nais kong lumapit ka sa akin na parang isang tunay na anak. Ilapit mo sa puso ko ang buhay mo, aking lingkod, sapagkat tulad ni David, kayo rin ay magiging mandirigma ko, sapagkat nais ko bawat sa isa sa inyo. Naririto ay maging matapang na lingkod, aking mga anak, naririnig nyo ang mensahe ko, sapagkat hindi ako nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ako ang ama ni David, kayo rin ay aking mga anak, tulad ni David. Anak ko, tingnan ninyo ang tanyag kong lingkod na si David. Buklatin ninyo ang inyong mga aklat na ipinagkaloob ko upang malaman ninyo kung anong ginawa ni David para sa akin. Mga anak, makinig ang bawat isa may pandinig. Ako ang Diyos na nagpapakayag sa oras na ito. Makinig ang bawat isa may pandinig. Maging malapit kayong lahat sa puso ko tulad ni David. Ito ay isang panawagan. Piliin niyo maging tulad ni David, aking mga anak, sapagkat iyon ang sekreto niya kung bakit siya nagtagumpay. Siya'y naging malapit sa puso ko. Akong ama niya ang nagturo sa kanya. Makinig ang bawat isang may pandinig. Ako ang Diyos, inyong ama, na nagsasalita sa oras na ito. Pwede po ba, yung mga parents, lagi nanay, tatay, sa Sarah, pag-pray po kayo.